Binibini, kakakauwi mo lang, mag-aasawa ka na agad, hindi ba't masyadong minamadali kung sakaling bumalik si Yui? Ang mga napagkasundoang kasal ay hindi na mababago, hindi na ito mapapalitan. Ang mga tadhana sa kasunduan bago ang kasal ay mahigpit. Pinag-aalinlanganan kong pumayag ang mga binatang Ginoo. Sa mga kondisyong iyon, pakitang tao lang ang lahat. Kami mga taong may pinag-aralan at katayuan. Pinaghihintay mo kami ng ganito katagal? Eksakto, napakawalang galang. Hanggang ngayon ay wala pa rin siya. Naiinis na talaga ako. Hindi ko alam kung ano pa ang hinihintay niya. Ang tagal na naming naghihintay. Napakawalang konsiderasyon, labis na ito. Nandyan na siya. Lalabas na siya. Ha, hindi naman siya ganun kaganda. Pinaghintay mo kami ng napakatagal. Para lang dito, sino ba ang akala niya siya? Tumahimik. Makinig kayo. Kayo ay lahat, nakatalaga para aking binibini. Ngunit isa lamang ang maaari niyang mapang-asawa. Ang sinumang makapagpayag sa aking binibining mga kondisyon ay magiging manugang ng pamilya Yu. Ano ito? Kasunduan bago ang kasal. Ang kontrata ng kasal ay para lamang sa 3 taon. Walang pisikal na paghawak. Mag-asawa sa pangalan lamang. Kapag natapos na ang 3 taong kontrata, gagantimpalaan ka ng 100 tile ng ginto. Siya ang magbabayad sa iyo. Hindi ba't kasal lamang para sa kumbinyensya yan? Walang paghawak? Bakit pa kita pakakasalan? Tama, ano ba ang nangyayari rito? Ano ba ang tingin niyo sa amin? Kami ay mga iginagalang na binatang Ginoo. Hindi kami papayag sa kahihiyang ito. Hoy, hoy. Sino iyon? Mukhang napakapangit niya. Ikaw, payag ka bang tanggapin ang mga kondisyon ng binibini ko? Mag-e-expire ang kontrata ng kasal sa loob ng 3 taon. Nabasa mo ba ng malinaw? Tandaan mo itong mabuti. Pagkatapos ng kasal, huwag ka nang gumamit ng dahas. Naiintindihan ko. 3 taon lang. Sakto yan para sa akin. Pakiusap, anyayahan niyo palabas si binibining Yu. Mabuti. Tigil. Sandali. Paano ka ba naging ganon katanga? Hindi ganyan ang pagganap sa papel ng isang mandirigma. Ilang taon ka na ba sa tropa natin? Kahit tong ilang galaw na to, hindi ko maituro sa'yo. Gusto mo bang galitin ako? Hindi ko po magagawa, guro. Guro, para po kayong ama na nagturo sa akin. Binigyan ako ng kakayahan at nagbigay ng makakain sa hapag. Kasalanan ko po lahat. Masyado lang po akong mabagal. Guro. Lu Cheng, nag-e-ensayo siya ng matagal gabi-gabi. Ginagawa na niya ang lahat ng makakaya niya. Ano ang silbi ng pagsisikap? Kulang siya sa talento. Nakakakuha ng magarbong galaw sa isang araw, pero wala namang tunay na kakayahan. Sa totoo lang, wala talaga. Lele. Ang guro, puro salita lang. Kunin mo ito. Heto. Ito ang mga linya at props para bukas. Maglalaro ka ng isang mandirigmang may malubhang sakit. Malaking eksena to. Bukas, may mga Hapons at Amerikanong manonood. Umuwi ka at mag-ensayo ng mabuti. Huwag mong ipahiya ang ating mga kababayan. Bukas, ibibigay ko talaga ang lahat. Shoo. Guro, uminom pa po kayo ng tsaa. Tingnan mo siya. Walang kahit katiting na lakas sa buong katawan niya. Wala talaga, lahat malambot, para bang hindi kumain ng maayos. Masyadong masipag si Lu Cheng. Magiging bituin siya, balang araw. Bukod pa riyan, tingnan mo kung sino ang nagturo sa kanya.
Ang aga mong umuwi. Saan ka galing? Kanina, may ensayo ako sa grupo. Kumain ka na ba? Lutuan kita. Ako, pinapaghanda ko na si Xia Owen. Dalhin mo rito, sabay tayong kumain. May sasabihin ako sa'yo. Ay, 3 taon na ang nakalipas. Si Yue ay nag-abroad para mag-aral. Pinilit ako ni Lolo na magpakasal. Wala akong magawa, kundi pumayag sa kasunduan at tanggapin siya sa pamilya. Sa nakaraang 3 taon, maayos naman siya. Naglalaba at nagluluto. Inalagaan niya ako sa lahat ng paraan. Matatapos ang kasunduan sa 7 araw. Pero bukas, si Yue ay uwi na. Kailangan kong tapusin ang relasyon namin ng maaga. Isang malubhang sakit. Malubhang sakit pala talaga siya. Emma Yu. Handa na ang hapunan. Alam mo ba, kung ilang araw na lang ang natitira sa'yo. 7 araw. Ikaw, 7 araw na lang ang natitira. Elanan. Binibilang ko. Alam ko na ang mahal mo ay uwi na. Pero huwag kang mag-alala. Aalis ako ng kusa. Hindi kita gagambalain. Ganito na pala kalala ang sakit niya. Ganito na. Emma Yu, ganito na lang. Aalis na ako sa lalong madaling panahon. Pero, ang paghahanap ng titirhan sa Beidou ay talagang mahirap. Bigyan mo ako ng 3 araw pa. Sa loob ng 3 araw, tiyak na alis na ako. Nagmamadali ka bang umalis? Hindi ko naman sinabing kailangan mong umalis. Dito ka na lang tumira at magpakabait. Ayaw ko nang kumain. Matutulog na ako. Hindi ba ito ang prop ko para sa palabas bukas? Itaas ang mga balikat. 4. Lahat, mag-focus. Ngayong hapon, sa paligsahan ng martial arts, magpapangalan tayo. Huwag kayong maging katulad ng lalaking iyon, yung naglalaba at nagluluto, na ang alam lang, ay gawaing babae, hindi siya magiging matagumpay. Naiintindihan nyo ba? Opo, Ang batong nagpapatatag ng bundok sa kabilang bahay, ang pamantayan sa pagsukat ng lakas. Noong mga nakaraang taon, ang kampyon ng paligsahan, nakaitulak nito ng mahigit 1 metro. Lahat kayo, subukan nyo ito. Kung may makaitulak nito ng kalahating metro, ang aming pamilyang Yu ay maaaring magkaroon ng pagkakataon ngayon. Mag-relax kayo ng kaunti. Sandali lang. Wala rito ang aking binibini. Ibigay mo na lang sa akin ang lunchbox. salamat. Teka. Na-advance ang pagbabalik ni Li Yue. Baka bumalik siya ngayong hapon, upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan. Dapat kang umalis, sa estate ng pamilyang Yu, nang mas maaga kaysa sa huli. Naghahanap na ako ng lugar sa Northern Capital. Mabuti naman at, may ganoon kang kamalayan, alam mo rin naman tulad ko.
na ang taong laging gusto ng aking binibini ay palaging ang panganay na anak ng pamilyang Lee. Hindi iyon nagbago sa lahat ng mga taon. Ang sasabihin ko ay maaaring magpakatigas, pero gusto ko pa rin bigyan ka ng paalala. Pinahahalagahan ng aming pamilyang Yu ang husay sa martial arts. Ang kailangan ng aking binibini ay isang taong makakaya sa paligsahan ng martial arts. Ibalik ang dangal ng pamilyang Yu at burahin ang nakaraan naming kahihiyan. Ang palaka ay hindi makakakain ng karne ng gansa. Dapat mong malaman ang iyong lugar. Pakisabi mo sa binibini para sa akin, palagi akong malinaw sa aking sariling posisyon. Sabihin mo sa kanya, naalis na ako ngayon. At isa pa. Pagkatapos kong umalis, sana ay hindi ka nababalik para gambalain ang binibini. Magdudulot lang ito ng gulo sa kanyang buhay. Ang aking binibini ay palaging isang mabait na tao. May mga bagay na hindi niya masabi. Kaya kailangan kong sabihin ang mga ito para sa kanya. Umalis ka na. Ang lokasyon ng batong nagpapatatag ng bundok. Dito ba ito dati? Sino ang naglipat nito dito? Ate, ito ang batong nagpapatatag ng bundok. Sino kaya ang nakalipat nito ng ganito kalayo? Sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Hayop ka. Mahigit isang dekada na akong kasama ng pamilyang Yu. Ang lokasyon ng batong nagpapatatag ng bundok. Paano ako magkakamali? Bumalik na si Li Xiao. Ay, si Li Xiao pala. Li Xiao, ikaw pala ang nagtulak sa Guardian Stone ng mahigit 100 metro. Maliit na bagay lang yon. Kaya ang aming pamilyang Yu ay may pag-asa na sa martial arts tournament. Inantay ka ni Miss Yu ng 3 taon. Sulit naman pala. Li Xiao, kumain ka na ba? Gusto mo bang kumain muna? Ano tong basurang to? Steak lang sa kanluran ang kinakain ni Li Xiao. Si Xiao Wen ang senior disciple ng Yu Family Martial Arts School. Magpakita ka ng respeto. Pero yung kasama mo ay mukhang hindi ko kilala. Baguhan ka ba? Okay lang ako. Ikaw, halika rito. Ito ang panganay na anak ng pamilyang Lee. Bantayan mo ang tono mo. Ako ang asawa ni Yunanyi. Si Lu Cheng. 3 taon ka sa ibang bansa. Marami ka sigurong natutunang Western martial arts, di ba? Pwede bang, para sa akin, ipakita mo sa amin ang natutunan mo? Magandang ideya yan. Lu Cheng. Kilala kita. Narinig kong naghanap si Yunani ng mapapangasawa. Ginagamit ka lang niya bilang kapalit ko. Sige na, huwag na nating pag-usapan yung malungkot. Hey Shom, hey ho, magpakita kayo sa mga kapatid. Ipakita nyo ang Western martial arts. Tingnan natin. Oo. Tama, gamitin mo na lang siya. Tingnan mong mabuti, Xiao Wen. Ang unang galaw na ito ay galing sa mga teknikong grappling ng Sambo. Kayong dalawa. Si Lu Cheng ay isang artista lang sa opera. Hindi siya marunong ng martial arts. Kung gusto ninyo ng demonstrasyon, ako na lang ang harapin ninyo. Sandali, gusto naming makita ang mga magagandang galaw na ito. Ano ba ang dapat katakutin?
Ituring mo na lang na ensayo. Ha? Ayos ka lang ba, ate? Ang lakas ng tama. Estilong Southern Capital. Baka sila ay... Sila ay mga sparring partner mula sa kanluran, bukod sa pamilya Won ng Southern Capital, na lipo ng Great Desolation Imprisoning Heaven Finger. Ang dalawang ito, ang pinakamahuhusay na martial artist sa Southern Capital, ang magkapatid na Black Bear at Black Tiger. Ano? Xiao Wen. Sa normal, hindi mo makikita ang kanilang mga palabas, kahit magbayad ka pa. Isang minutong demo lang ang gagawin namin. 40 segundo na lang. Ang pangalawang galaw na ito ay galing sa American Boxing, kaliwang at kanang jab. Bakit hindi mo pa siya tapusin? Gamitin mo na ang huling galaw mo. Gamitin mo ang signature technique mo. 10 segundo na lang. Baba na yan sa loob ng 10 segundo. 5 4 Tama na. Relo ko. Ang Swiss Rolex pocket watch ko. Binatang Ginoong Lee. Binatang Ginoong Lee, ang mukha mo. Array. Anong ginagawa mo? Nagpapalipas lang ng oras si Binatang Ginoong Lee. Nagpapakita lang ng konting palabas para sa'yo. Kung seryoso siya rito, patay ka na. Alam mo ba yun? Nagmamadali akong pumunta sa ensayo. Wala akong oras para maglaro ng bahay-bahayan sa kanya. Bumalik ka rito. Humingi ka ng tawad kay Binatang Ginoong Lee. Samahan mo akong magpatingin sa doktor. Bilisan mo. Madali. Kung alam ko lang na ganito kaikli ang panahon mo. Sana naging mas mabait ako sa'yo. Nani? Kaninong litrato yan? Anong nakakuha ng atensyon mo, Patanjin? Bumalik na si Wei. Oo, Ikaw, ano na nangyari sa mukha mo? ako. Nung pag-uwi ko, nadulas lang ako. Wala namang may kasalanan, okay? Hindi ako naniniwala dyan. Sabihin mo sakin kung sinong nanakit sa'yo. Narinig ko, may lalaking nagngangalang Lu Cheng. Siya raw ang nag-alaga sa'yo sa loob ng 3 taon. Siya raw ang contractual marriage partner mo. Diretso akong pumunta sa kanya. Tapos, Sino bang mag-aakalang pagkasilay pa lang sakin? Parang mortal enemy na ang tingin sakin. Hinimas pa nga niya ang mukha ko. May sinabi siyang, ayaw raw niyang maging kapalit ko. Dahil iginagalang kita. Hindi ko siya sinapak, pero hindi ko talaga maintindihan. Bakit niya ginawa yon? Nani, hindi ko siya sinaktan. Pakiusap, huwag mo siyang paalisin, dahil sa akin. Okay lang ako. hindi ko siya paaalisin. Kailangan pa nating maghanda para sa martial arts tournament. Huwag mo na siyang isipin. MMHMM. Nani, ikaw ba? May nararamdaman ka para sa kanya? Huwag kang mag-overthink. Para sa akin, siya lang ay isang roommate na matagal ko nang kasama. Yun lang. Ang martial arts tournament ay malapit nang magsimula. Maghahanda na ako. Magpahinga ka na rin. Hoy, matanda, huwag kang magpanggap.
Matanda. Tigil. Kayong lahat, tigilan nyo yan. Sinabi kong itigil ang walang kwentang palabas na to. Bingi ka ba? Hoy, guro. Anong karapatan mong manuntok ng tao? Ikaw, Nasa gitna kami ng ensayo. Kung may problema, hindi ba pwedeng pag-usapan? bakit ka na nanuntok? Sino bang gustong makinig? Sa pangit mong dula? Makinig kayo. Ako na ang bahala sa lugar na to. Magkakaroon kami ng Northern Capital Martial Arts Tournament sa loob ng 10 minuto. Lahat ng malalaking pamilya, kasama na ang pamilya Yu, ay maglalaban dito. Lahat ng hindi kasali, umalis na. Umalis na. Hoy. Sir, may importante kami. Pagtatanghal mamayang hapon. Paano nyo basta-basta makukommander ang aming entablado? Ang kapal ng mukha mo, dahil ako si Lee Yue, ng pamilya Lee sa Northern Capital. Dahil ang teatro na to, ay ipinagawa ng lolo ko. Ang lolo mo ang nagpagawa. Ha? Baka naman. Ikaw ang apo ni Gobernador ng 3 lalawigan, Lord Lishitu. Matanda, hindi ka pala lubos na mangmang. Ay naku. Young Master Lai, kanina, hindi ko nakilala ang isang tulad mo. Kung ikaw ang kailangang mag-commander, wala na akong masasabi pa. Mag-aayos na kami at aalis. Teka. Para sa pag-commander sa inyong entablado. Handang magbayad ako. Kahit na minamaliit mo ako kanina, sa totoo lang, malaki ang respeto ko sa mga artista ng opera. Halika. Gapangin mo to. Kung magaling kang gumapang, hindi lang kita palalampasin. Bibigyan ko pa kayong lahat ng 100 piso. Mas mabuti pa yon kaysa sa 100 pagtatanghal. Magsisimula sa iyo. Simulan natin sa iyo. Ikaw, Bakit hindi mo kami bigyan ng karangalan? tigil. Ginoong Lee. Huwag mo siyang payagang manakit sa mga artista natin. Ang mukha ng artista ang kanyang kabuhayan. Huwag mo silang saktan. Paano kung ganito, Ginoong Lee? Kung hindi mo ikinahihiya ang matandang ito, ako na ang gagapang para sa kanila ngayon. Guro, Tama na. Bilisan mo. Guro. Guro, ikaw, Ang pangit ng galaw mo. Hindi halatang profesional kang performer. Ha ha ha. Aray, kailangan kong bigyan. Sige na, sige na. Heto, ikaw muna. Ipagpatuloy mo. Bilisan mo. Ang galing. Ha ha ha. Hindi masama, hindi masama. Sige, sige. Ha 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 ha. Bilis, bilis. Sige, tuloy lang. Ha 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 ha. Huwag. Hindi natin sila kayang talunin. Hoy, ikaw naman. Kantahan mo kami ng konti. May isang pagkakataon ka para hindi ka masaktan. May konting karakter. Sige. Heto ang dagdag. Sige. Pero, sa tingin ko pangit ang tunog. Ikaw naman, sige na. Bilisan mo. Lahat ng mga pangunahing pamilya ay darating na. Bilisan mo. Binibini. Xiawen.
Kumusta na ang martial arts ni Wei? Pagkatapos ng 3 taon sa kanluran, narinig ko, nakita ninyong lahat siya sa aksyon. Minsan, itinulak ni Ginoong Lee ang batong bundok, nang mahigit 100 metro ang layo, binibini. Noon, gumastos kayo ng malaking halaga, para suportahan ang kanyang pag-aaral sa ibang bansa. Tama ang desisyon mo, sa martial arts tournament ngayong taon. Tiyak na, mananalo ng kampyonato si Ginoong Lee para sa pamilya nating Yu. Sana nga. Ang paaralan ng martial arts ng pamilya Yu ay 4 na taon ng huli sa lahat. Ayon sa mga patakaran ng Martial Arts Association, kung huli ulit tayo ngayong taon, ang paaralan ng martial arts ng pamilya Yu ay kailangan ng isara. Ang mga pamilyang Song at Hugh ay parehong nakatutok sa ating paaralan sa Mountain Villa ng buong kasakiman. Gusto nilang kunin ito para sa kanila. Siya nga pala. Nasaan si Lu Cheng? Pinalayas ko na si Lu Cheng. Para kay Ginoong Lee ang kumatawan. Sa pamilya nating Yu, kailangan muna nating alisin ang hadlang na ito. Alisin siya, binibini. Tama ba ang ginawa ko? Sino ang nagsabi sa iyong palayasin siya? Binibini. Akala ko matutuwa ka. Saan siya pumunta? Narinig ko nasa opera troupe pa rin siya. Dinala ni Ginoong Lee ang isang grupo ng mga tao para hanapin siya. Tiyak na magkakaproblema siya. Si Lu Cheng ay isang opera martial performer lang. Paano niya kayang matiis ang mga suntok at sipa ni Wei? Kailangan kong pumunta doon ngayon. Hala, ikaw ba yan, Kuya Lo? Sa makapal mong makeup, hindi kita nakilala. Pasensya na, Kuya Lo. Kilala siya ni Lu Cheng. Guro. Oh, pasensya na po. Hindi ko alam na nandito ka sa teatro. Nako, kaibigan laban sa kaibigan. Oh, nagbibiro lang ako kanina. Mga kuya, hindi nyo to ipagkakagalit sa akin, di ba? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ikaw, Lu Cheng. Anong ibig mong sabihin? Kilala mo si Young Master Lee. Guro, hindi kami close. Siya, halatang sinusubukan niyang pag-awayin tayo. Kuya Lo, nabuko ba ako? Hindi ko dapat sinabing, kilala kita. Ikaw, Sir, nagkakamali lang po kayo. Ngayon, hindi naman ako. Sinabihan ni Kuya Lo na pumunta. Ha, humihingi ako ng paumanhin sa inyo. Kaya ikaw pala ang nag-utos sa kanila na manggulo sa amin. naiintindihan ko na. Lu Cheng, siguro, nagtatampo ka dahil pinagalitan kita kahapon, kaya ngayon, pinapunta mo siya para gumanti sa amin. Lu Cheng, sa ating grupo ng opera, sa dami ng mga aktor, naisip mo ba kung bakit? Sa'yo ko ipinagkatiwala ang napakahalagang eksenang ito ngayon, ibinigay ko ito sa'yo, itinalaga kita sa martial role na ito. Alam ko Na ikaw ang pinakahinahangaan ng guro sa lahat, pero nakipagsabuhatan ka pa sa mga tagalabas para tratuhin ang guro at kami ng ganito. Lu Yong, sa ating opera troupe, ang likas mong talento, ang pinakamahina, pero palagi kong inisip na may tiyaga ka na magtatagumpay ka. Kaya nga, ako'y handang magsabi sa'yo, para magsanay kang mabuti, para makakuha tayo ng konting respeto para sa atin ngayon. Ikaw, napaka-pepi mo, hanggang sa ganito na. Pinapunta mo si Young Master Lee, kasama ang mga taong ito, para sirain ang ating palabas. Ginamit mo ang acting skills na natutunan mo, para lokohin kaming lahat. At ginawa mong nahiya, ang iyong mga kapwa apprentice, at ako. Paano mo haharapin ang iyong sariling konsensya? Guro, huwag po kayong makinig sa salita ng kontrabidang ito. Siya, Kuya Lo, nagkamali ako. Hindi ko dapat sinang-ayunan na tulungan ka na gawing sauntukan ang entablado. Hindi ko rin dapat sinabing, kilala kita, kasalanan ko ang lahat ng ito. Hindi ko dapat. Hindi, nag-aral ng acting ng maayos kasama mo. Kaya nagkamali ako, at ikinahiya ka ngayon. Aminado ako, nagkamali ako, humihingi ako ng paumanhin sa'yo. Pasensya na, ikaw, kasalanan ko ang lahat. Guro, ako. Huwag kang magpanggap sa harap ko, makinig ka sa akin. Simula ngayon, hindi na kita ituturing na estudyante ko, at ikaw wala ka na. Guro, maghiwalay na tayo ng landas. Umalis ka, Ako rin, putulin na natin ang lahat ng ugnayan. at ako rin. Young Master Lee, ang galing mo. Ang dali-dali lang para kay Young Master Lee. Napaikot-ikot mo sila sa paligid. Yan ang tinatawag na giyera sa pag-iisip.
Anong pakiramdam mo ngayon? Sa 3 taon na wala ako, pinutol mo ang kasunduan natin. Binasag mo ang relo ko, pinilat mo ang mukha ko. Ginawa kong lahat ay kalaban ka, pinutol ko ang lahat ng lifeline mo. Tinatanggap mo ba ito? Natatakot siyang magsalita, natakot mo siya, hanggang sa baka umihi sa takot. Lu Cheng, alam mo ba na si Yunani, ang kasama mo sa bahay, ibinigay sa akin ang lahat ng ipon niya hanggang sa huling sentimo para makapag-aral ako sa abroad, para mag-aral sa isang master. Wala akong natutunan. Kinuha ko ang pera niya, nakipagkaibigan sa abroad, at nagparty ng 3 buong taon. Anong masasabi mo? Yunan, naghintay ng 3 mahabang taon. Tapos ang napunta sa kanya ay isang taong tulad mo. Oh. So si Yunani, ang punto de bilidad mo. Hindi lang ako, magpapatuloy sa paggawa ng mga kaibigan sa abroad. Pero pagbalik ko, patuloy kong laruin ang babae mo. Bigyan siya ng iba't ibang sakit. Gawin siyang mahalin ako, hanggang sa mabaliw. Ano sa tingin mo? Ha? Ano? Gusto mo akong suntukin? Ikaw na mababang uri ng entertainer. Kung ako ang manuntok sa'yo, multa lang ang babayaran ko. Pero kung ikaw ang manuntok sa akin, ang mga magulang mo at ang guro mo, ay kailangang lumuhad at magmakaawa sa akin. Hahaha. At paano kung ako ang kumuha ng buhay mo? Nandito na si Miss Yu. T-kill. Binatali, ang suntok na yon ay hindi naman tumama sa'yo, pero nagdurugo ka na. Halata naman, nagsisimula na naman si Binatali ng kanyang pag-aarte. Mamaya, si Miss Yu ay tiyak na maghihiganti para sa akin. Walang kwenta. Ikaw. Si Binatali ay nagpipigil dahil sa respeto para sa binibini. Naghahanap ka pa ba ng kamatayan? Tandaan mo ito. Pagkatapos mong ikasal, huwag kang gumamit ng dahas muli. Huwag mong hayaang ang trahedya ng buhay ko ay maulit. Ang pamilya Song ng Kanlurang Kabisera, ang pamilya Hunang Silangang Kabisera ay dumating na. Lahat. Ako ang kampiyon ng nakaraang paligsahan, si Hu Changming. Ako rin ang host ng paligsahan ngayong taon. Lahat ng hindi kalahok, umalis ka agad sa arena. Lu Cheng, bakit mo inatake si Li Wei? Siyang may kasalanan. Dahil ba sa akin? Hindi mahalaga kung, dahil sa'yo, kung iniisip mong ako ay, nakikialam sa iyong mga bagay-bagay. Huwag kang mag-alala. Aalis na ako ngayon din. Lu Cheng, ang ating kontrata ay hindi pa tapos, binayaran ko ito. Bago ito matapos, kung may mga has na magbanggit ng pag-alis muli. Subukan nyo. Nani, sinuntok niya lang ako. Nakita mo, hindi ako lumaban. At gusto mo pa siyang manatili, paano ako hindi mapapahiya? Hindi ito ang ating pinagkasunduan dati. Magaling ka. Ikaw ay isang pangunahing kalaban sa paligsahang ito. Paano niya kayang talunin ka? Kalimutan mo na. Lahat. Ang paligsahan ay magsisimula na. Ayon sa mga patakaran. At ang pinakamababa ang ranggo noong nakaraang taon ay lalaban sa unang round. Ang pamilya Yu, pakilabas ang inyong manlalaban. Nani. Ako ang magre-representa sa pamilya Yu sa laban. Ang aking mga kondisyon ay ibalik ang aking katayuan at paalisin siya. Kung hindi, para sa laban na ito, Li Wei, ikaw ba ay lalaban bilang manugang ng pamilya Yu? Sandali. May espesyal siyang kondisyon ng katawan. Gusto siyang paalisin, pero hindi ko magawa. Alam niya ang espesyal kong kondisyon. Para sa paligsahang ito ng martial arts, ako ay magbibitiw.
Young Master Lee, ano ang ginagawa mo sa upuan ng pamilya Song? Yung Lu Cheng na yon ay sinira ang relo ko at pinutol ang mukha ko. Pero hindi pinansin ni Yunani yon. At ayaw pa rin niyang tuparin ang aming kasunduan. Bakit ko pa dapat ipagpatuloy ang pagtulong sa pamilya Yu? Si Miss at si Lu Cheng ay may kasunduan lamang sa pag-aasawa na hindi pa nag-e-expire pero hindi siya kailanman gumawa ng anumang masama sa iyo. Ibinigay ni Miss sa iyo ang lahat ng kanyang dose. Nag-aantay siya sa iyo ng 3 mahabang taon para sa isang maliit na bagay. Ipagkakanulo mo ang pamilya Yu. Iyon ay dahil ang pamilya Yu ninyo ay malapit ng bumagsak. Kaya niya ibinigay sa akin ang dose. Sinusubukan akong gamitin para sa isang pagkakataon. Ito ay isang malinaw na transaksyon lamang. Huwag mong gawing parang napakabuti. Yunani. Dahil hindi mo maiwan si Lu Cheng. Magiging tapat ako sa iyo. Song Shi. Ang tunay kong pag-ibig. Ikaw. Matagal mo na akong pinagtaksilan. Kaysa tulungan ng isang pamilya yun na nanganganib, mas mabuting kunin ang dope at sumali sa aming pamilya Song. Tama ba ako? Walang hiya. Ang pamilya Yu ay nagpapasyang magbitiw. Ayon sa nakatatag na mga patakaran, ang pamilya Yu ay wala nang karapatang magpatakbo ng isang martial arts school. Ang laki-laking lupain. At walang kahit isang tao na bihasa sa martial arts kung sa hinaharap ang lupain ay hindi makapagpatakbo ng martial arts school. At mabibili ng mura, karapat dapat sa kanila. Sino ang nagsasabing walang tao? Ikaw. Ikaw, isang hamak na artista ng opera, tigilan mo na yan. Ang angkan ng Yu ay hindi pa ganoon kababa na kailangan naming umasa sa'yo. Tandaan mo, kakapirma mo lang ng kontrata sa akin. Hindi ibig sabihin ay kailangan mong mamatay para sa angkan ng Yu. Tama. Kontrata lang talaga. Malamang na pagtanto niya na malapit na ang katapusan niya, kaya todo-todo na ang laban niya. Hay, kawawa naman siya. Sa panahong ganito, kailangan pa rin nating umasa sa atin. Wala ba kayong kahit isang lalaki sa angkan ng Yu na may lakas ng loob na lumaban? Yu Wei, kumusta naman yung dalawang magaling na kuya mula sa Nandu? Ilabas mo sila, hayaan mong lumaban sila para sa aming angkan ng Song. Samahan mo akong magpatingin sa doktor. Bilisin mo. Kung mahahanap ko lang sila, yung dalawang yun, at may maglalaban para sa akin, hindi ko sana kailangan na makipaghiwalay kay Yunani ng ganoon kabilis. Hindi pa nga ako nakakapaglibang ng gusto sa kanya. Nid. Ang maliit na angkan ng Yu, kaya ko nang harapin mag-isa. Hindi na kailangang istorbohin pa ang dalawang maestro, at gumawa ng malaking eksena. Si Song Yin ang angkan ng Song, ang papasok sa unang round. Mabuti. Maaari nang magsimula ang laban. Ang panganay na anak ng angkan ng Song ay hindi mukhang magaling. Hindi pa siya nakasali sa paligsahan ng martial arts. Talagang, hindi siya kalaban ng ate natin. Hindi siya makapalag. Puno ng pagkakataon. Mukhang may pag-asa. Basta't ang angkan ng Yu ay hindi mahuli sa taong ito, maliligtas ang paaralan ng martial arts. Tingnan mong mabuti. Si Song Yin na ito ay maaaring puno ng pagkakataon. Pero dahil masyado siyang kumpiyansa, kapag umaksyon na siya, matatalo si Xiaowen. Seryoso ka ba? Miss, isang hamak na artista lang ng opera yan. Ano ba ang alam niya? Dayuhan naman talaga siya. Wala siya sa atin. Sa tingin ko ang ate natin ay hindi talaga matatalo. Mukhang hindi pa ako huli sa paligsahan ng martial arts. Nandito rin pala siya. Hoy! Huwag muna tayong kumilos ng padalos-dalos. Ang panloob na pinsala ko ay maaaring siya ang dahilan. Tingnan muna natin kung ano talaga ang kanyang kakayahan.
Pabalik-balik, parehong galaw lang, walang bago. Xiao Wen. Manang. Ngayon, ang inyong pamilyang Yu ay otomatikong tatalo. Handang magbayad ako ng 500 piso para bilhin ang inyong Yu family manor. Kung hindi, sa bawat taong ipadalan nyo rito, babawasan ko ng 100 piso. Sa huli, kung papatayin ko kayong lahat, lilipat na lang ako ng libre sa inyong Yu family manor. Huwag ninyong sabihin hindi ko kayo binigyan ng babala. Ano sinabi mo? Aakyat kaya siya? Yang si Song na yan ay walang respeto sa kahit sino. Hindi niya alam na ang pamilyang Yu ay puno ng mga natatanging talento. Ang mga patakaran ng paligsahang martial arts ay labanan ng isa sa isa. Anong balak ninyong gawin sa pagsabay-sabay ninyong pag-akyat? Hoy, kaibigan Hugh. Huminahon ka. Gusto ninyong magsabunutan. Pero dapat ko kayong babalaan. Kung aakyat kayo rito, huwag nang asahang makakababa ka. Ibinibili ko o hindi? Binibini. Ito ang pundasyon na iniwan ng mga ninuno ng aming pamilyang Yu. Ipagbibili sa kanya. Lalabanan kita. Binibini Yu. Yu family manor, 400 piso. Ibinibili ko, o hindi. Pinatay mo si Xiao Shan. Ikaw, lalabanan kita. Yu family manor, 300 piso. Ibinibili ko ba, o hindi? Ibebenta ko. Pakiusap, wag ninyong saktan. Ginang. Hindi mo pwedeng pumayag dyan. Ako. Kaya ko pa rin lumaban. Ginang. Tama na, Xiao Wen. Ngayon, handa akong ibenta. Medyo huli na para dyan. Ngayon, isang tael lang ang kaya kong bayaran. Ngayon, Ikaw, Ginang Yu, huwag kang magkamali. Hindi ko intensyong insultuhin ka. Ang ibig kong sabihin, sa tabi mo, hindi ba nandyan pa rin siya? Pwede rin siyang sumabak sa laban. Isang tael ang handa kong bayaran. Isang tael lang ang halaga niya. tama na. Hindi siya galing sa pamilya namin. Hindi na kailangan idamay ang inosente. Ang pagbagsak ng pamilyang Yu ngayon ay dahil lahat sa maling paghusga ko sa isang tao. Ano ito? Bayaw ko si Liu Wei. Dumanas siya ng kahiyan sa kamay ng lalaking ito. Hindi ko pwedeng manood lang. Kung gusto mong mamatay, sige, subukan mo. Hoy, tingnan mo. Gusto niya akong patayin? Oo, natatakot ako. Kung pakakawalan mo siya, handang ibigay ko sa iyo ang Yu family manor. Ginang. Uwi ako kaagad para kunin ang titulo ng mansyon. Mali ka na naman. Hindi ang titulo ang gusto ko. Ang gusto ko ay ang buong Yu family manor. Ano ang ibig mong sabihin? Ikaw din ay bahagi ng Yu family manor. Kaya, mula ngayon sa amin ka na, pamilyang Song. Magiging kerida mo ako. Ikaw ang mag-aalaga sa akin sa gabi. Ang kapatid ko, sa mga araw na hindi siya, maganda ang pakiramdam, ikaw ang maglilingkod kay Ginoong Lee. Ano sa tingin mo? Salamat, Kuya Daeong. Mabuti nga sa kanya. Panaginip mo yan. Mas gugustuhin kong ipukpok ang ulo ko at mamatay, kaysa pumayag sa mga kondisyon mo. Gusto mong magpakamatay? Pero, bago ka mamatay, papatayin ko muna siya.
Matanda. Ikaw pala. Nasa panganib ang aking estudyante. Dapat kong patunayan ang pagtawag niya sa akin ng ganoon. Nanonood ako sa simula pa lang. Si Kuya Luke Heng. Ay hindi tayo sinaktan. Si Liu Wei ang may gawa. Siya ang laging nagpapapel kay Kuya Luke Heng. Alam ko. Ikaw, Akala ko, mapapawalang tiwala ko, ang batang ito sa lahat. Matanda. Ang galing mong magtago. ano ba ang... Sa buhay ko, 30 taon akong nag-aral ng martial arts. At 30 taon ding nag-perform ng opera. Mula ngayon, plano kong ipamahala sa'yo, ang tropa. Hindi ganun kagaling ang talento mo sa opera. Ngunit ang bawat galaw mo ay nagpapakita ng malakas na potensyal sa martial arts. Napakaangkop mo para magsanay ng Great Desolate Heaven Imprisoning Finger. Malakas ang talento niya sa martial arts. Kaya, ang taong matagal ko nang hinihintay, ay nasa tabi ko pala sa simula pa lang. Ang Great Desolate Heaven Imprisoning Finger. Noon, ang numero 1 pamilyang Won ng Southern Capital ay winasak ng mismong teknikang ito. Hindi ba't matagal nang nawala yon? Shiwen, gusto mo palang turuan ng martial arts si Kuya Luke Heng? Paano haharapin ang lahat ng biglaang pagbabagong ito? Ito ang aking panghuling pagsubok para sa'yo. Ang Great Desolate Heaven Imprisoning Finger ay matagal nang nawawala. Sa aking pag-ari, manual lang na ito ang hindi kumpleto. Ngunit kung masanay mo kahit isa sa mga finger technique nito, sa hinaharap, kaya mo pa ring maghari sa buong mundo. Daliri. Tingnan mong mabuti. Bakit? Magiging sobrang astig tignan. Dakilang ko yung daliri ng pagkabilang isa lang. CJ, dakilang tuyong daliri ng pagkabilanggo sa langit, ha? Ikaw, batang pasaway, mababaw ang kaalaman mo. Ang ginamit ko kanina ay, ang unang daliri pagkabilanggo sa langit at lupa. Sinusubukan lang kita kanina. Ngayon, seryoso na ako. Pagdurog sa mga bundok at ilog. Oh, ano ba? Ang ikalawang daliri, pagdurog sa mga bundok at ilog, ha? Ang ikalawang daliri, pagdurog sa mga bundok. Dudurugin sino? Dudurugin si Master Hugh. Pagdurog sa mga bundok at ilog, ha? Dakilang tuyong daliri ng pagkabilanggo sa langit. Anong klaseng sikreto ng martial arts ito? Akala ko may malaking ipapakita siya. Pero sa huli, nabigo siya ng husto. Mukhang, ang balita tungkol sa pagkalipol ng pamilyang Won ng dakilang tuyong daliri ng pagkabilanggo sa langit, ang balita tungkol sa pagpatay, ay lubhang kainahinala. Sa mundong ito, marahil ay wala lang talaga ganitong technique. Master, bumaba ka na. Pwede mo akong apihin. Pero hindi mo pwedeng apihin ang dakilang tuyong daliri ng pagkabilanggo sa langit. Ako ay hindi sapat ang kakayahan. Napakahina ng aking pangunawa. Sa mundong ito, may makakabisado rin ito balang araw. Hindi mo pa ito nakikita. Hindi pa namin nakikita. Master, bumaba ka na lang. May sariling patakaran ang entablado. Master, hindi pa ako talo. At pinababa mo ako. Paano ko kayo kadalasang tinuturuan? Tuyong kidlat na daliri ng langit. Tuyong hardin na daliri ng langit. Ang ikatlong daliri. Ang ikatlong daliri, ha? Basta pakawalan mo ang mga bystander. Papayag ako sa lahat ng kondisyon mo. Pangako. Seryoso ka? Sunduin mo ang amo mo. Umalis ka na rito. Tapos na ang kontrata natin. Gusto kong makipagkumpetensya para sa pamilya Yu. Bingi ka ba o ano? Sunduin mo ang amo mo at umalis ka. Wala namang kinalaman sa iyo ang pamilya Yu sa nakaraang 3 taon. Nakikita mo, lagi akong handang kanselahin ang ating engagement. Huwag kang mag-akalang may kinalaman ka sa akin. Iniimbok ko na ngayon ang Clause 20 ng Prenuptial Agreement. Inuutusan kita. Pinaramdam mo sa akin na ang aking personal na kaligtasan ay nanganganib. Ngayon, lumabas ka. Kung hindi ka susunod, kailangan mong ibalik sa akin ang lahat ng pera.
Tandaan mo ito. Pagkatapos nating ikasal, hindi ka na pinapayagang gumamit ng puwersa. Huwag mong hayaan ang trahedyang nangyari sa akin na mangyari muli. Ikaw, payag ka bang tanggapin ang mga kondisyon ng aking lady? Mag-e-expire ang engagement sa loob ng 3 taon. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. 3 taon lang. Bagay na bagay sa akin yon. Malaya ka na. Dahil iginiit ito ni Miss Yu. Quits na tayo. Ingat. Mukhang, hindi siya ang tunay na amo. Ayos lang, Miss Yu. Salamat. Napakabait mo talagang tao. Dapat ka nang umalis ngayon. May batch ng mga halamang gamot ang villa ng pamilya Yu. Pakidala mo ito kay Lucheng. Kahit na may malubha siyang sakit. Bawat karagdagang araw na nabubuhay siya ay isang biyaya. Si Lucheng. May malubhang sakit. Pero perpektong malusog si Lucheng. Ang prop book na ibinigay ko kay Lucheng ang nag-mislead sa kanya. Dapat ka nang bumalik ngayon. Song Yin, Pinalaya ko na sila. At gusto mo pa ring makipaglaban sa akin. nandito pa rin ako para sa pamilya Yu, di ba? Subukan mo. Baka sakaling matalo pa kita. Yunanyi, alam kong hindi ka marunong ng martial arts, pero iginagalang kita. Ganito na lang ang nangyari sa pamilya Yu. Hindi mo kasalanan. 3 hakbang ang ibibigay ko sa'yo kung matatagalan mo ang lahat. Aminin ng pamilya Song ang pagkatalo. Totoo ba yan? Hindi ka na muling magbabaliktad? Totoo. Kaibigang Hugh. At sa lahat, pakiusap maging saksi kayo para sa akin. Kung si Song Yin ay magbabaliktad, sana'y mamatay siya sa kidlat. Sana'y mamatay siya ng napakasakit. Mabuti. Sige na. Pero, kailangan kong babalaan ka. Kung hindi mo kaya, aminin mo agad ang pagkatalo. Kung hindi, mawawalan ng saysay ang lahat ng pangako. CJ, Cannon piece ng pamilya Song. Espesyal na teknik ng kapatid mo. Hindi siya nagpapigil. Sa isang palad na ito, baka mabasag ang mga lamang loob ni Yunani. Ganap. Tama na yan. Tapos na. Isang taong hindi nag-aral ng martial arts. Tinanggap ang isang cannon palm mula sa pamilya Song. At talagang, nakabangon pa? muli. Jade pendant ng pamilya Lu. Nasa Yunanyi pa rin. Kalimutan mo na. Isang jade pendant lang yan. Hayaan mo na siyang itago. Bilang huling alaala. Binibini, bumaba ka na. Hindi mo siya kayang talunin. Binibini, huwag mong pilitin ang sarili mo. Mamamatay ka. Gusto mo pa ring sumugod? Usapan ay usapan. 3 galaw. Binigyan kita ng pagkakataong umatras, pero tumanggi ka. Kukunin ko ang Jade Manor. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, hindi mo makakayanan ang 3 galaw ko. Kung hindi ko susubukan, paano ko malalaman? Binibini. Song Yin, kung hahayaan mo siyang umalis, handang ibigay ang Jade Manor sa'yo. Tandaan mo ito, pagkatapos nating ikasal, huwag ka nang gumamit ng lakas. Huwag mong hayaang mangyari muli ang trahedyang nangyari sa akin. Ngayon, malaya ka na. Binibini. Sugurin mo ako. Huwag mo nang saktan ang aking amo. Gusto mo pa ba?
Isang galaw na lang. Sasabak pa rin siya. Ayaw pa rin sumuko? Bilisan mo. Hindi ka naman natatakot, di ba? CJ, kung ipinipilit mong maghanap ng kamatayan, pagbibigyan ko ang hiling mo. Sibat ang gagamitin mo ngayon? 3 ang sinabi ko. Hindi ko sinabing lahat ay sa pamamagitan ng mga kamao ko. Bitawan mo. Gagawin kong mabilis para sa'yo. Lucheng, mauna na ako. Kapag nagkita tayo, sa ibang panahon at lugar, doon na lang ako hihingi ng paumanhin sa'yo. Mamatay ka. Ako. Hoy, mister. Ang mga pambalikat na yon ay sa kanya siguro, gawa sa meteorite. Kanina ko lang kinuha, ang bigat-bigat. Pare, siya nga. Ang isang lalaking tulad niya, bakit niya ibababa ang sarili para maging entertainer? Para sa pamilya Yu sabido? Lucheng, ikaw pala. Marunong ka pala ng martial arts. Humiwalay kayo. Nang ambush ka pa sakin, dapat noon pa lang, hindi na ako nagpatawad. Dapat noon pa lang, hindi na kita pinalaya. Isa pa. Lucheng, hindi ako karapat-dapat para mapasangkot ka sa gulo na to. Hanggat bitbit mo pa, ang jade pendant ng pamilya Lu. Ikaw pa rin ay, isang manugang ng pamilya Lu. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Ito ang nagprotekta sa akin kanina. Guro, sabi mo, mataas ang potensyal ni Lu Cheng sa martial arts. May posibilidad kaya na marunong siya ng martial arts pero hindi pa nagamit? Impossible yon. Hirap na hirap nga siyang buhatin ang sibat. Guro, ang mga pambalikat ni Lu Cheng. Totoo ba? Si Lucheng ba? Palagi, yang suot-suot, habang nagde-training kayo. Lucheng, ilan pa bang mga lihim mo? Sa nakalipas na 20 taon, ako lang sa angkan ng Song, ang nakapag-master sa True Martial God Fist. Bago ngayon, wala pang karapat-dapat para seryosohin ko. Pero ngayon, nagbago na ang isip ko. Ang True Martial God Fist ng angka ng Song. Mas malakas pa ba ito kaysa sa Song Family Cannon Fist? Ito ang ultimate na technique na ginamit ng aming ninunong Song para itatag ang aming paaralan. Noong araw, ang aming ninuno ang gumamit ng kamaong ito para manalo ng titulong martial arts champion ng isang iglap. Pero napakahirap ng technique na ito. Walang lahing kayang matutunan ito. Hindi hanggang sa henerasyon ng kapatid ko na ito'y muling na master. Ang technique na Champion's Fist. Hindi ba't ibig sabihin, talo na siya? Nagpapanggap lang pala siya. Ang galaw na ito ay orihinal na itinabi ng kapatid ko para sa mga master doon. Pero ngayon, ito'y ginagamit sa isang walang kwentang ito, sa isang opera martial actor. Dapat ito ang pinakamalaking karangalan ng buhay niya. Natutunan din pala ni Song Yin ang founding secret art ng angkan ng Song. At akala ko pa, kaya ko siyang talunin. Kung ang angkan kong Yu ay mayroon, gayong secret art na maituturo sa akin, paano kami nahulog sa ganitong kalagayan ngayon? Master, sinabi mo si Lu Cheng. Sinabi mong si Lu Cheng ay mananalo? Malabo. Ang True Martial God Fist. Narinig ko rin ito. Tanging. Ang Great Desolation Heaven Imprisoning Finger. Ang tunay na makakahigit dito. Ang Great Desolation Heaven Imprisoning Finger, hindi ba't nawala na yon? Paano mo gustong mamatay? Ano ang ibig mong sabihin? Para sa'yo, isang daliri lang ito. Ginoo. Galing po ba kayo sa grupo ng teatro?
Sila nga. Ginoong Ho, hindi ba't kayo ang nag-anyaya sa akin dito para manood ng palabas? Ano ang nangyayari? Mga kagalang-galang na panauhin, taos puso kong hinihingi ang inyong paumanhin. Sa totoo lang, ang paligsahang ito sa martial arts ay dapat nang natapos, subalit may isang maliit na komplikasyon na lumitaw. Kami ay pipili na ngayon ng kampyon. Chang Ming. Ginoong Lo, mayroon akong kaunting pag-unawa. Sa True Martial Divine Fist, mas mabuti pang huwag mong aksayahin ang iyong oras. Ang susunod ay ang laban sa pagitan ng aking pamilyang Ho at ng pamilyang Song. Ano? Noong sila ay nang-aati sa pamilyang Yu kanina, ayaw mong papasukin ang pamilyang Hugh. Ngayong ako na ang kikilos. Sinusubukan mo akong pigilan. Ang paligsahang ito sa martial arts ay isang labanan sa pagitan ng aming mga dakilang pamilya. Malinaw na nakita nating lahat na ang pamilyang Yu ay pumutol na ng ugnayan sa iyo. Wala ka nang karapatang makipagpaligsahan. Sino ang may sabi? Ang pinunit ko ay ang kasunduan bago ang kasal lamang, hindi ang lisensya sa pagpapakasal. Sa ngalan at sa katotohanan, si Lu Cheng ay aking asawa, ang asawa ni Yunan Yi. Siya ay ganap na maaaring kumatawan sa akin at sa buong pamilyang Yu. Binibini. Ilang araw na lang ang natitira sa kanyang buhay, ngunit handa pa rin siyang tumindig para sa akin. Paano ko siya iiwan ngayon? Sa pinakamasama. Ginoong Hugh, huwag kang magmadali. Kung gusto talagang mamatay nitong batang to, hindi mo na kailangang suportahan pa siya. Ako na ang una kong ayusin, bago ko ayusin ang usapang ito sa pamilya Hugh, nang tuluyan na. Sa lalong madaling panahon, Ang paligsahan ng martial arts ng mga taga-Great Sia. Bilasan nyo naman, kung maglalaban kayo, simulan nyo na. Kapag ako'y nainip, dudurugin ko kayo, isa-isa. Mga Ginoo, mangyaring manatiling kalmado. Magsisimula na, maghintay lang kayo. Lu Cheng, ipapaliwanag ko sa iyo ang mga patakaran. Sa huling pagkakataon, kung ikaw ang matalo, ako ang siyang makikipagpaligsahan para sa entablado sa mga pamilyang Ho at Song. Ang pamilya Yu, wala nang pagkakataong bumawi. sa madaling salita, kung ako ang manalo, ibig sabihin ba kailangan ko pa rin labanan ang pamilya Hugh? Nababaliw na ba itong batang to? Hindi naman talaga niya iniisip na may tsansa siyang manalo, di ba? Sa sinasabi niya, iniisip niyang kaya niyang kunin ang kampyonato. Sa mandarayang pagsalakay na yon, iniisip niyang kaya niyang talunin ang kapatid ko. Oo. Kung ikaw ang manalo, maaari kang pumili ng kahit sinong kampyon ng Western Martial Arts ang susunod mong kalaban dahil sila ay narito lahat para sa aking pamilya Ho upang makipagpaligsahan. Kaya, kontento ka na ba dyan? Mga kampyon ng Western Martial Arts. Talagang tuso ang pamilya Ho. Nagdala pa kayo ng mga kampyon ng Western Martial Arts para lumaban sa paligsahang ito. Kayong Mukhang ang pamilya Ho ay nakatingin din sa ari-arian ng pamilya Yu. Hayagan na nilang kinukuha ito sa atin ngayon. para na tayong isda sa tataran. Nasa kanila ang kapangyarihan. Maging ang pamilya Song o ang pamilya Hugh. Basta't si Lu Cheng ang manalo sa laban na ito. Wala sa kanila ang makakakuha ng gusto nila. Naniniwala ako kay Lu Cheng. Kung ganon, sa tingin ko hindi na natin kailangan ng lahat ng gulo na ito. Ikaw, at ikaw. Sabay-sabay na kayong umakyat dito. Sabay-sabay ko kayong lalabanan mula sa mga pamilyang Hu at Song. Buwisit na artista ka. Sa harap ng isang pamilyang may pamana na 100 taon na, isang pamana ng martial arts, ang yabang mo, parang palakang nasa balon, nagyayabang tungkol sa langit. Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Ngayon, ako, ang maghahatid sa'yo ng shortcut patungo sa kabilang buhay. Iyon ay, ang Zenwu Banal na Suntok. Zenwu Banal na Suntok, unang galaw. Pambunggo na sumasaklaw sa langit. Bakit parang pamilyar? Lu Cheng, mukhang natutunan nga niya ang dakilang tigang na daliri na nagkukulong sa langit. Talaga. Binibini. Lu Cheng, siya, kalingkingan lang talaga ang ginamit para. Ayon sa sinasabi ng pamilyang Song. Ang ginawa niya ay tunay na Zenwu Banal na Suntok. Siguro yung kuya kanina, sobrang pagod na, kaya pagod na pagod siya. Oo. Siguro sobrang pagod si binatang Song. Kaya itong batang ito, sinamantala ang kanyang kahinaan. Siguro ganito nga. Gaano ba talaga sa kalakas? Kahit tayong lahat, kasama ang 10 Song Yin pa, hindi pa rin natin sa kayang talunin. Dapat pa ba tayong kumatawan kay Li Yuwei sa laban?
Ang ika-27 galaw, Antelope hoots the horn. Ang ika-28 galaw. Ang ika-29 na galaw. Malapit nang manalo si Lu Cheng, Zenwu Divine Fist. Ang huling galaw. Madali lang nanalo si Lu Cheng. Nanalo si Lu Cheng, ang Wang family villa na ito. Hindi mo ito maaagaw. Kuya, Huwag mo akong hilahin. Kaya ko pang lumaban. Kaya ko pang lumaban. Ito ang Daksha Kung Fu. Ang bagal. Walang lakas. Larong bata ba ito? Mga galaw na basura. Tumahimik kayong lahat. isang nakababatang kapatid na babae, isang nakatatandang kapatid na lalaki. Sila'y salit-salit na nandadaya. Ang buong reputasyon ng pamilyang Song ay sinira ninyong dalawa. Ganap na napahiya. Nasaktan ka ba? Bumaba ka at tingnan kita. Hindi mo na kailangang makipagkumpetensya pa. Ipinahahayag ko. Ang pamilyang Song ay diskwalipikado ayon sa mga patakaran ng torneo ng martial arts. Ngayon ay oras na para sa ang pamilyang Mo na umakyat sa entablado. Ang aming pamilyang Song ay hindi pa natalo. Yu Wei, ang imbitahin mo, ang #1 expert ng Nando. Tawagin mo siya para sa akin. Ipaglaban nila ako. Sila ang aking, ang trump card ng pamilyang Song. Ang #1 expert ng Nandu. Paligsahan sa martial arts. Matagal na itong nagpapatuloy. Kayong dalawa. Sa wakas, narito na kayo. Paumanhin, Binibining Lee. Nagkaroon ako ng malubhang internal injuries. Kakagaling ko lang. Nagsasabi ka na naman ng biro. Alam ng lahat na ang Black Tiger ang pinakamagaling na manlalaban. Sa buong Nando, sino ang posibleng makasugat sa iyo ng ganoon? Dumating ang dalawang master. Ang paligsahan ngayong taon ay puno ng mga first class na manlalaban. Mga nakatatanda, narito na kayo sa wakas. Kahit ang #1 mula sa Nando ay narito, tiyak na mapapahamak ka. Yunani. Nakikita mo, inimbita ko, ang dalawang master para sa'yo. Una kong nais na ang iyong pamilya Yu ay manatiling may ganap na kalamangan sa paligsahang ito. Sayang at napakakipot ang iyong pananaw. Nagawa mo pa akong saktan. Dahil lang sa isang tao, si Lu Cheng. Ang iyong pamilya Yu ay hindi pa rin makakatakas sa pagiging kontrolado ng iba. Ikaw, Ano naman? Ang hinahangaan ko ay isang matapang na tao na handang tumulong sa oras ng pangangailangan. Hindi isang duwag na tanging kayang magtago sa likod ng iba. Kahit matalo ang aking pamilya Yu, mas mabuti si Lu Cheng ng 1,000 beses kaysa sa iyo. 10,000 beses na mas mabuti. tama na ang pakikipag-usap sa kanya. Tagahatol, ang aming pamilya Song ay hindi pa natalo. Gusto kong makita ang ulo ni Lu Cheng na mapisa sa lupa. Sinusubukan mo bang makuha ang aking ulo, ang ulo ni Lu Cheng? Huwag magkakamali, Binibining Lee. Wala kami rito para makipagpaligsahan. Ano ang ibig mong sabihin? Narito kami para mag-withdraw sa laban. Ang komisyon na ibinigay mo sa amin kanina. Sa ganitong oras na, aatras ka pa? Oo, narito kami para mag-withdraw. Forfeit na kami sa tournament. Ako nga, ang bulok na prutas. Sira ang buong basket. Ayaw mong irepresenta ang Yu family. Kaya aatras ka. Naisip mo bang, ayaw din nilang irepresenta ka? Hey Shom, hey Ho, ano ang ibig sabihin nito? Kulang ang pera kung mananalo kayo ng first place sa tournament na ito. Sabihin nyo ang presyo. Mga sirs, hindi nyo naiintindihan. Ngayon, ang perpektong pagkakataon para ibagsak ang Yu family manor. Kung payag kayong dalawa, magbabayad ako ng kahit anong halaga. Hindi ito tungkol sa pera. Kaming dalawa, hindi na fit para lumaban. Huwag kayong mag-alala, papadala ko ang komisyon nyo sa bahay nyo. Yun lang ang masasabi namin. Aalis na kami. Palem. Tumigil kayo dyan. Basta ganun na lang sila. Atras, Yu Wei, anong klaseng tao ang hinanap mo? Talaga bang sila ang top fighters sa Nando? Shishi, sa ganitong critical na sandali, paano kita lolokohin? Pinaspar ko sila kay Lu Cheng, sa tingin ko.
May malalim silang takot kay Lu Cheng. Huwag mong sabihin. Takot sila kay Lu Cheng. Nag-chicken out sila sa huling minuto, at ayaw lumaban. Lu Cheng, natalo na ang Song family. Hindi mo na kailangang ipagpatuloy ang laban. Bumaba ka. Ang Hu family ang kumuha sa mga Western champions na ito. Kahit ang top fighters mula sa Nandu ay ayaw harapin sila. Forfeit na lang ang magagawa nila. Huwag mo nang ipilit pa. Nakikita mo, takot sila sa mga Westerners, mga duwag na walang bayag, at tawag pa sa sarili nila, mga tao ng Daksha. Kunin nyo ang kahabag-habag nyong martial arts ng Daksha at umalis kayo. Maliban kung gusto nyong tumayo dito at bugbugin ng todo hanggang kumanta kayo. Ano ang ibig mong sabihin? Gagamit ka rin ng isang daliri sa akin? Isang segundo para talunin ka. Para talunin ka, kailangan lang ng isang segundo. Isang segundo yan. Bakit hindi siya gumagalaw? Ano ba talaga ang ginagawa ni Lu Cheng? Miss, hindi kanya talaga pinapansin. Kung ganoon ang sabi ni Lu Cheng, may dahilan siya. Ang pagtalo sa kalaban sa loob ng isang segundo ay mas nakakagulat pa kaysa gumamit lang ng isang daliri. Ito ay Ito ang bandana na ginamit ni Lu Cheng sa ensayo. hindi lang siya nakasuot ng wrist guards, kundi nakasuot din siya ng weights. Referee, pwede mo nang simulan ang timer. Anong nangyari? Nakita niyo ba kung anong nangyari? Yu Wei, malinaw mo bang nakita? Hindi ko nakita. Ang bilis niya, ang galing niya, malamang lampas na sa pamantayan para sa unang pwesto sa paligsahan. Guro, si Lu Cheng, hindi naman talaga siya walang talento sa pag-arte. Araw-araw siyang nag-eehersisyo kasama namin na may pabigat. Ang gago. Ang tagal niyang itinago sa kinto. Siya pala, ang pinakamagaling umarte. Sinong susunod? Sino nang gustong makipaglaban sa kin? Hoy, Lu, sandali lang. Halika rito, makinig ka sa akin. Sa paligsahang ito, ang pamilya namin ay handa na kaming mabuti. Desidido kaming kunin ang unang pwesto. Ikaw naman, may potensyal ka. Huwag na nating pahirapan ang relasyon natin. Anong unang pwesto? Una man o hindi? Wala akong pakialam. Ang mahalaga, gusto mo rin ba Yuja Mountain Villa? Hindi gusto. Balak naming bilhin. Alam ko, hindi naman kayo ganun kalapit ng pamilya Yu. Pumirma lang kayo ng isang kasulatan, isang prenuptial agreement. Makinig ka, tigilan mo na yung pagpapakamatay para sa kanila. Ako naman, may apo ako. Siya ay hindi naman mas mahina kaysa kay Yunani. Ano sa tingin mo? Paano kung bumaba na tayo at mag-usap? Maganda yan. Pero sayang, ito ang arena ng martial arts. Noon, ang pamilya nyo, paulit-ulit ang pagbanggit sa mga patakaran, sa suntukan ng pag-areglo. Kung gusto mo akong kausapin, CJ, umakyat ka sa entablado. Lu, kapag sinasabi ko ito, dahil lang talagang hinahangaan ko ang galing mo, para sa ikabubuti mo ito. Tingnan mo, marami akong kampiyon mula sa kanluran. Kapag naglaban kami, walang mata ang mga kamao at paa. Sa tingin mo ba talaga na matatalo mo ang aming pamilyang ko? Ikaw, Lu, ang Yu Family Manor ang lugar kung saan ginagawa namin ang aming negosyo. Ang kapal ng mukha mong hamarang. Sa amin, hinahadlangan mo ang aming negosyo. Negosyo. Kukunin namin ang Yu Family Manor para magbukas ng bagong sangay ng paaralan ng martial arts. Kayo namang mga dayuhan ay hindi nagpapatakbo ng paaralan o nagtuturo. Anong klaseng negosyo yan? Maraming tao ang Daksha. Gusto lang namin gamitin ang Yu Family Manor bilang pansamantalang himpilan para ihatid silang lahat sa aming bansa para magtrabaho. Ano ang kakaiba doon?
Ano ang sinabi mo? Gusto mong gamitin ang U-Family Manor para i-traffic ang aking mga kababayan para magkalakan ng tao. Ano ang mali doon? Hindi naman namin sila hindi binabayaran. Hindi naman namin sila hindi pinapakain. Tama, Lu Cheng. Tingnan mo ang ating bansa. Maraming tao ang hindi makakain ng sapat. Ang pagpapadala sa kanila sa ibang bansa ay nagbibigay sa kanila ng pagkakataon na baguhin ang kanilang kapalaran. Ikaw, magaling ang iyong kakayahan. Magtrabaho ka bilang escort guard. Ang perang kikitain mo, bibigyan ka namin ng porsyento. Ano sa tingin mo? Lu Cheng, hindi ka pwedeng pumayag dito. Ang ating mga kababayang, ipinagbili nila sa ibang bansa. Walang katapusan ang trabaho nila araw-araw. Kapag hindi nila ginawa ng maayos, pinapalo sila. Ang kanilang pang-araw-araw na pagkain ay isang mangkok lang ng maalat na lugaw. Kapag nagkasakit sila, basta na lang. Inilibing sa tabi ng riles ng tren. Wala silang kahit kititing na dignidad. Mga sinungaling. Kasinungalingan. Lahat ng sinasabi mo ay kasinungalingan. Yo, kung bababa ka na ngayon, maaari tayong mapayapang mag-usap sa presyo para sa U-Family Manor. Kung hindi, baka masaktan ka ng mga kampiyong galing kanluran na ipapadala ko. Ikaw, Ano ang ibig mong sabihin? Laban gamit ang isang daliri o tapusin sa isang segundo? mas masahol ka pa sa hayop. Gusto kong kayong lahat. Gago ka. Pare, sobrang lakas niya talaga. Walang kahihiyan na matalo ka sa kanya. Anong ikinakatakot mo, Shishi? May dalawa pang natitira. Hindi pa nga sumasabak ang pinakamagaling natin. Nagmamadali ka bang mamatay? Mga taga-Great Sea, nalusutan ka. Lu Cheng, tumingin ka sa likod mo. Mga tanggang taga-Great Sea, mamatay ka. Mas matigas pa ang kanyang mga kamao kaysa sa isang patalim. Hindi yun sa kanyang gamit. Sa kanyang mga kamay yun. Bar atong tira. Nanalo si Lu Cheng. CJ. Magaling ka. Ang dahuang Yinchan Finger. Tiyak na aabot sa bagong ruro. Kahit na ang isang taong, matangkad at malakas na westerner, ay hindi siya kayang talunin. Kung ang dalawang ekspertong inupahan mo mula sa South Capital ay nandito pa, baka naman iba ang sitwasyon. Ngayon, Shishi, hindi mo pa ba naisip yon? Kanina pa sinasabi ni Wei. Ang dalawang eksperto ay nakalaban na si Lu Cheng. Ang dahilan kung bakit sila sumuko. Si Lu Cheng yon. Si Yao Wen, si Lu Cheng at Liu Wei ay nakalaban na ang mga eksperto sa paligid nila. akala ko, pakitang tao lang yun. Pinagalitan ko pa si Lu Cheng dahil walang pagpipigil. Ngayon, sa ganitong pagtingin, napakababaw ko. Sino pa gusto pang gamitin ang labanang ito para agawin ang pamilyang Yu? Mga westerner, talagang hindi mapagkakatiwalaan. Papasok na si Hu Changming sa ring. Si Hu Changming ang kampyon ng martial arts tournament noong nakaraang taon. Tagahatol din siya. Ayon sa mga patakaran, hindi siya pwedeng lumaban para sa pamilyang Hu. Hu Shanhei. Ano ang ibig sabihin nito? Tapos na yan. Nakapagdesisyon na siya. Siya mismo ang naghahanap ng kamatayan. Itinuturing kang kalaho. Siyempre hindi. Kung ito ay isang nakaraang paligsahan, ikaw na sana ang numero 1. Sayang lang na ikaw ay nagpumilit na sumuporta sa pamilyang Yu. Kung hindi kita papatayin ngayon, kailangan kitang patayin sa susunod. Mas mabuting tapusin na ito. Eh di ngayon na. Ang iyong kawalang gawa noon ay nagdulot sa pamilyang Yu ng maraming paghihirap. Ngayon naman ay handa kang magpakabugbog. Ayos lang yan. Nagpapabugbog. Noong nakaraang taon, nang ako ay unang sumali sa martial arts tournament. 10% lang ng lakas ko ang ginamit ko at madali kong nakuha ang kampeonato.
hindi lang ikaw ang nag-ensayo gamit ang mga pabigat. Ang mga pabigat mo sa pulso ay kabuang 1,000 libra. Ang sa akin ay 2,000. Ang mga pabigat mo sa tuhod ay 1,500 libra. Ang sa akin ay 3,000. So, kamusta na ngayon? Plano mo pa bang hintayin na ako ang unang umatake? Si He Chongming, noong nakaraang taon, siya ang nangibabaw sa kompetisyon, at kinuha ang kampyonato, at may pabigat siyang suot sa buong panahon. Bahagya lang niyang ginamit ang kanyang tunay na kapangyarihan. Grabe naman. Mukhang kahit walang si Lu Cheng na ito, wala tayong pagkakataon na manalo sa Yuja Manor. Ang lakas ng isang tao ay hindi sinusukat sa bigat na dinadala nila. Pigilan mo yan. Napanood ko na ang buong laban. Alam ko na ang mga galaw mo. Lumuhod ka na ngayon. Maging aso ka ng pamilya Hugh. At baka hayaang mabuhay ka. Katawa-tawa. Xiaowen, hindi ito gumagana. Sumama ka sa ilang tao at umalis na. Pumunta ka at tumawag ng otoridad, ngayon na. Sige, umalis na tayo. Binibining Yu, huwag ka nang mag-aksaya ng hininga. Ang buong teatro ay napapalibutan ng aking mga tauhan. Kayong mga tao, ayaw lang tumanggap ng handog. Dahil hindi kita kayang bilhin. Di matay ka ng maaga. Sa ngayon, manood ka lang. Matandang gago, may Hu Changming siyang powerhouse, pero hindi niya ginagamit. Bago pa yon, sinubukan niyang pasukuin si Lu Cheng, tapos pinasugod ang mga westerner sa kanya. Palibhasa, tumatawag lang pala siya ng backup. Para paligiran ang lugar na ito. Shifu, anong gagawin natin? Si Hu Changming. Baka matalo. Sabay-sabay tayong tumakas. Napakagaling talaga ni Lu Cheng. Si Hu Changming ay itinuturing na pinakamalakas sa kasaysayan ng torneo, pero hindi pa rin siya kalaban nito. Sinabi ko na sa'yo, ang lakas ng isang tao ay hindi sinusukat sa bigat na dinadala niya. Ikaw, nagdadala ka ng pabigat para magsanay, pero ako, para hindi masaktan ang mga taong malapit. Ang mga suntok at sipa mo ay napakahina. Napaka-sloppy. Kung ganoon, tignan mo ang isang to. Ito ay mga punit-punit na pahina lang na kinuha ng master mo. Hindi yan magiging anuman. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung ano ang tunay na Great Desolate Price on Even Finger. Kalahating daliri, nagpapaubong sa langit at lupa. Lu Cheng, Mabuti, magaling. Ang yabang-yabang niya kasi. Sa wakas, may nakapagpababa sa kanya ng pride. Mukhang mas magaling pa rin si Hu Chang. Okay lang ako. Medyo nahilo lang ako kanina. Kaya nga nahuli ako ng off guard. ang galing-galing mo naman pala. Bakit mo itinago ang tunay mong lakas? Pumayag ka sa kondisyon ng 3 taong kasal. Nanatili sa tabi ko. Nagkamali ako sa'yo. Tungkol dyan, ipapaliwanag ko sa'yo mamaya. Tanong ko lang, itong Dahuang Qiuqian Finger, saan mo ito natutunan? Gusto mong matutunan, CJ? Gawin mo ang seremonya ng mag-aaral at guro, lumuhod at magmano, at tawagin mo akong guro, saka kita tuturuan. Kawawa, ang kawawa. Ang mga pakitang gilas mong galaw ay walang laban sa tunay na kasanayan. Agad-agad gumuho. Lu Cheng, alam niya ang tunay na Dahuang Qiuqian Finger. Alam na alam ko kung gaano kalakas ang teknikang ito. Pigilan mo na, mamamatay ka. Pero sa pagkakaalam ko, ang pamilya Lu lang ng Nandu ang may kumpletong record ng Dahuang Qiuqian Finger. Ang pamilya Lu ng Nandu. Tama ka. Nahanap ko sa mismong bahay ng pamilya Lu sa Nandu. Nahukay ko ang dakilang tigmak na daliri ng pagkabilanggo sa langit. Inay, nakapaghiganti na ako para sa ama ko. Mula ngayon, ako na ang pinakamagaling sa buong mundo. Inay, ang mga pumuksa sa pamilya Lu. Kayong dalawa pala. Magkasama kayong gumawa ng pamilya Wu ng Nandu. Ang pamilya Wu nga, pinagawa nila sa lolo ko at sa akin. Nalikulin ang pamilya Lu. Sabi nila, masyadong mapanganib ang pamilya Lu. Alam mo ba?
Ilan lang ang mga utusan at isang matandang babae ang nagbabantay sa bahay. Madali lang. Nga pala, naalala ko na. Ako ang pumatay sa mga utusang iyon, lahat sila. Yung matandang babae, nagmakaawa sa amin para iligtas ang kanyang anak. Sabi niya, ipagpapalit niya ang dakilang tigmak na daliri ng pagkabilanggo sa langit para sa buhay nito. Nagkunwari kaming pumayat. Nang makuha ko na ang dakilang tigmak na daliri ng pagkabilanggo sa langit. Sinampal ko lang siya. At pinatay kaagad. Balak pa sana namin, hintayin ang pag-uwi ng anak niya. At pati siya ay patayin. Sayang. Hintay kami ng hintay hanggang gabi, hindi pa rin siya dumating. Pagkawala ng pamilya unang Nandu, kayo ang pumalit sa negosyo nila. Nagsimula kayong mag-traffic ng mga manggagawa mula Daxia. Kaya gusto ninyo ang mansyon ng pamilya Yu para gawing transit point. Tama ba? Binibining Yu, talagang matalas ang isip mo, gaya ng sabi-sabi. Kapag natapos ko siya, siguradong magkakahalaga siya. 3 taon ko nang hinahanap ang mga salarin. Hindi ko inakala na makikita kita rito. Kung hindi ko lipulin ang pamilya ho ninyo ng tuluyan ngayon, hindi ko mahaharap. Hoy bata. Galing ka sa pamilyang Lo ng Nando. Ang pamilyang Lunang Nandu, ang patriarka nila si Lu Qiangkun. Noong araw, sa loob ng 10 magkakasunod na taon, siya ang nanalo sa torneo ng martial arts. Ang lakas niya ay kinilala bilang ang pinakamalakas sa ilalim ng langit. Kaya mukhang itong si Lu Cheng ay anak niya. Si Lu Chen-kun, ang reynang champion. Narinig ko na ang tungkol sa kanya. Pagkatapos, ang patriarka ng pamilyang Wu, si Wu Kangfeng, ang naging pinakamalakas sa ilalim ng langit. Hanggang 3 taon na ang nakalipas, ang pamilyang Wu ay naglaho. Ang anak ng pinakamalakas sa ilalim ng langit. Isang pamilyang martial arts mula sa Nandu. Ang binata ng pamilyang Lu. Ang katayuang yun, 10 Li Yue, ay hindi makakapantay. Nangangarap pala ako ng masyadong mataas. Ang batang yon. Siguro ay, alam na niya kung paano gamitin ang dakilang tuyong daliri na nagbibilanggo sa langit. Kaya pala nang ibigay ko sa kanya, ang pirasong yon. May kakaibang tingin siya, na parang may sasabihin. Lu Cheng, kung alam mo ang dakilang tuyong daliri na nagbibilanggo sa langit, bakit ka pa naatras ni Hu Changming gamit ang parehong teknik? Ang singsing na yon ay, Changming, kung galing siya sa pamilyang Lo ng Nando, alam din niya siguro ang dakilang tuyong daliri na nagbibilanggo sa langit. huwag kang mag-alala, Lolo. Sinusunod ko ang pamamaraan ng pagsasanay para sa dakilang tuyong daliri na nagbibilanggo sa langit. Doble ang bigat ng aking pang-araw-araw na pagsasanay kaysa sa kanya. Ano man ang alam niya, alam ko rin, ang pagdurog sa kanya ay parang pagdurog lang sa langit. Hindi ka naniniwala. Panoorin mong mabuti. Isang daliri upang ibilanggo ang langit at lupa. Daliri, bilangin ang langit at lupa. Ano? Mukhang ang iyong malaking tigmak na daliri ng pagkabilanggo sa langit at lupa ay hindi pa lubos na napagkabisa. Gaya ng inaasahan ko, Guro, ano ang nangyayari? na ipagkabisa na ni Lu Cheng ito hanggang sa ang daliri ng pagkabilanggo sa langit at lupa na pinakadalisay na estado. Ang 3 singsing na suot niya, ang tunay niyang mga pabigat. Kung ang mga singsing ang tunay na mga pabigat, bakit siya nagdadala pa rin ng lahat ng iba pang gamit? Siya at si Hu Changmin, magkaiba ang pag-iisip. Nagsasanay siya gamit ang mga pabigat. Dahil takot siyang saktan tayo. Lu Cheng, huwag kang masyadong mayabang. Iyon lang ang unang daliri. Wasakin ang mga bundok at ilog. Tingnan mo kung gaano kayabang si Hu Changming. Ang katawan ni Lu Cheng ay lubhang naubos. Ang kanyang lakas, iniisip ko kung ang kanyang katawan ay makakayanin pa. Ano ang sinasabi mo, Miss? Napakalakas ni Lu Cheng. Paano naman hindi kakayanin ng kanyang katawan? Huwag na. Wala akong oras para ipaliwanag sa'yo ang lahat ng ito. Ang pangatlong daliri. Ang pangatlong daliri. Ang aking di kumpletong manual ay nagsasaad lamang ng 2 daliri. Ang pagsasanay sa dakilang Great Desolate Heaven Imprisoning Finger, ang pagmaster lamang sa isang daliri, ay sapat nang gawin kang walang talo sa mundo. At ito na ang pangatlong daliri. Napakalakas ng presensyang ito. Nararapat lamang na maging ang pinakamataas na martial arts sa mundo. Para itong naglalaban ang mga Diyos. 3 daliri upang lipulin ang lahat ng nilalang. 3 daliri upang pawiin ang buhay.
Impossible. Noong araw, ang pamilya Wu na minsang itinuring na pinakamakapangyarihan sa ilalim ng langit. Kahit na si Fu Tian at ang kanyang mga tauhan ay 2 daliri lamang ang kayang ilabas. Ang paggamit mo ng pangatlong daliri ay nagpapakita lamang kung gaano kabawasan ang iyong pag-unawa sa sikretong sining na ito. Ikaw ay lubos na hindi karapat-dapat na gamitin ang dakilang disyertong daliring kumukulong sa langit. Tanggapin mo ito. Magpraktis ka pa. Tanggalin mo. Ang singsing na ito ay may bigat na 5,000 kati. 5,000 kati. Sa kamay ni Lu Cheng. 3 ang suot niyang singsing na ganyan. Si Lu Cheng na ito, isang halimaw talaga siya. Kahit bago pa niya tanggalin, ang mga singsing na yon, ang agwat ng lakas niya sa akin, ay parang palakas sa balon na nakatitig sa buwan. Pero ngayon, mukhang Kuya, matapos ang nangyari noon, sa pamilya Yu. Sa tingin mo ba si Lu Cheng, ay patatawarin tayo? Song Yin, kanina ay, ang galing-galing mo, nagpapaimbabaw ka sa kapalaran ng aking ginang. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang dahilan kung bakit pumagitna si Lu Cheng, ay dahil sa kanyang malalim na damdamin, para sa aking ginang. Kapag naayos na niya, ang pamilya Hu, mag-aayos siya ng mga utang. Mag-aayos siya ng utang sa bawat isa sa inyo. Si Wen, anong malalim na damdamin? Huwag kang magsalita ng walang basihan. at huwag kayong magdiwang ng maaga. Sa tingin ko ang pamilya Hu ay hindi ganoon kadaling hawakan. Ang matandang ito, ano ba ang ginagawa niya? Lolo, ano pa ang hinihintay mo? Iligtas mo ako. Kung hindi mo ako ililigtas ngayon, mamamatay ako. Lucheng, mag-ingat ka. Dakilang daliri ng pagkabilanggo sa kalawakan, 4 na daliri na nagwasak sa kalangitan. 4 na daliri na nagwasak sa 5 daliri na yumayani sa sansinuko. Napakatuso ng pamilya Ho, ang galing nilang magtago ng tunay nilang pagkatao. Kahit si Hu Shanhei, ay nakabisado na ang daliri ng pagkulong sa langit ng malawak na ilang. Ang mga taong kayang ipagkanulo ang sariling kapwa ay tiyak na may mga puso na mas masahol pa kaysa inaakala natin. Natutunan din ni Hu Shanhe ang daliri ng pagkulong sa langit ng malawak na ilang. Hindi ka panipaniwala. Ito siguro ang huling barahan nila. Sino ang mag-aakala na hindi pa rin natin siya mapabagsak? Ginoong Lo, kahabagan ninyo ako, nakikiusap ako, Ginoong Lo, ipagkaloob ninyo ang aking buhay. Isusuko ko ang Jade Manor. Sumusuko kami. Lucheng, okay ka lang? Ayos lang ako. Kumusta naman sila? Ang pamilya Song, ikaw na ang bahala sa kanila. Tungkol naman sa mga ito mula sa pamilya Hu. Pinatay nila ang nanay ko. Gagantihan ko sila ng buong dugo. Ginoong Lo, tungkol sa nangyari sa pamilya mo. Ang nasa likod ng lahat ay ang pamilya Wu. Si Wu Zhangfeng, siya ang nag-utos sa amin. Wala kaming kasalanan. Itabi mo ang mga salitang yan. Para pag nakabaon ka na sa lupa, ikaw mismo ang magsabi kay Wu Zhangfeng. Ginoong Lo, alam kong nagkamali ako. Pasensya na tungkol sa nanay mo. Lahat ng yaman ng pamilya Wu, ibibigay ko lahat sa iyo. Nakikiusap ako. Ipagkaloob mo ang aming buhay. Tumigil ka sa pag-iingay. Hindi mo ba nakikita na nag-uusap ang mag-asawa? Ito ba ay dahil nawalan ka ng pamilya 3 taon na ang nakalipas at gusto mong magretiro sa mundo kaya tinuloy mo ang ating kasunduan sa kasal? Hindi naman ganun. Ang kasunduan natin sa kasal ay itinakda ng nanay ko. Ang kanyang huling hiling ay para ako ay mabuhay ng simple pagkatapos ng kasal upang hindi ko nagamitin ang aking martial arts. Kaya pala lahat, ideya ng tiyahin mo. Kaya pala, sa nakalipas na 3 taon, napakatahimik mo. Pumayag ka sa ganoong mahigpit na kasunduan sa pag-aasawa. Sa nakalipas na 3 taon, inalagaan mo ng mabuti ako. Hindi man lang ako nakapagpasalamat ng maayos. Nakasaad yon sa kasunduan. Dapat alagaan kita ng mabuti. Bahagi lang yon ng tungkulin ko. Pero ako, pinunit ko na ang kasunduan. Pero bumalik ka pa rin para iligtas ako. Bahagi rin yon ng tungkulin ko. Ako, Mamatay ka. Nani? Mamatay ka. Naghahanap ka ng kamatayan. Dakilang tiwangwang na nagkukulong na kamay. Ang dakilang tiwangwang na nagkukulong na daliri ay
Nanyi. Saan ka nasaktan? Binaril ako. Bakit hindi masakit? Kalimutan mo na. Magpapanggap muna ako ngayon. Binibini. Malinaw na ako ay, pinalitan ng baril sa kahon. Tanging ang mga paputok ang sumabog, walang bala. Nasasaktan pa rin ako. Ano ang sinabi mo? Ito ay prop barrel. Narito talaga ito. Ayos ka lang. Nakikita kitang umiiyak ng napakalungkot. Hindi ko kayang bumangon. Tungkol ba iyon sa kontrata? Ako ay... Kung makakabalik ako, bago siya nagkaroon ng malubhang sakit, ibibigay ko ang aking. Ginoong Lee. Narinig mo na ba? Sa martial arts tournament ngayong araw, may isang binatilyo na binugbog ng husto ang mga dayuhan. Pinatigil niya ang kanilang transnational human trafficking ring. Tumulong din ito sa akin na maabot ang aking taunang kwota ng maaga. Ang mga dayuhang iyon, 3 taon na ang nakalipas nakipag-ugnayan sila sa pamilya Wu. Nagsama-sama sila at nag-traffic ng mga tao saan-saan. Lubha akong nag-alala, hindi ako makatulog sa gabi. Ngayon ay nakipag-ugnayan na sila sa pamilya Hu. Pero sa martial arts tournament ngayong taon, maraming saksi ang nagbigay ng matibay na ebidensya. Kaya ngayon, naaresto na namin ang buong pamilya Hu nang sabay-sabay. Well, nalutas na ang kaso. Pero salamat lahat ito kay Chief Inspector Chen. Kung wala ang iyong gabay, hindi ako magiging nasaan man ako ngayon. Ang apo ko, parang, nakilahok din sa tournament. Kakabalik lang niya mula sa pag-aaral ng martial arts sa abroad. Hindi naman siguro siya ang gumawa nito, di ba? Sana si Wei. Pero sa kasamaang palad, isang tao na nagngangalang Lu Cheng. Dati siyang nagtatrabaho bilang martial arts performer sa isang opera troupe. Sa totoo lang, ito yung troupe na itinatag mo kung saan siya nagtrabaho. Ang bata na ito ay well-rounded at low-key, hindi maingay. Ngayon ay nagawa niya ang isang malaking tagumpay. Gusto ko talaga siyang makilala at gusto ko siyang formal na purihin. Mahal kong pamangkin, ang lolo mo at ako ay nag-uusap lang. Narinig namin na nag-abroad ka para mag-aral ng martial arts sa loob ng 3 taon. Bakit ka mukhang malungkot? Sino ang nambubuli sa'yo? Ginoong Lee. Chief Inspector Chen. Nandito na si Chief Inspector Chen. Welcome. Sa ekspresyon mo, parang hindi ka masayang. Makita ako. Well, may nagawa ba akong mali? Nagalit ba ako sa'yo, binatali? Well, Chief Inspector Chen, nagbibiro ka na naman. Hindi naman sa hindi ako masaya na makita ka. Kakabalik ko lang mula sa pag-aaral sa ibang bansa. At wala nang nakakakilala sa akin. Nabuli ako. Nabuli? Hindi mo ba sinabi kung sino ka? Sinabi ko, binanggit ko ang pangalan ng tito ko. Pinagtripan pa rin nila ako. Buwisit, sa oras na masaya ako, may kailangan pang sumira ng mood ko. Pamangkin, dalhin mo ako para makilala siya. Sandali lang. Huwag kang makinig lang sa kwento ng batang ito. Sabihin mo ang totoong nangyari. Nasa martial arts tournament ka ba? Natalo? At nabugbog? Ano? Imposible. Kami, ang mga kabataan ng pamilya Lee, ay laging sumusunod sa integridad ni Lolo. Naging patas lang ang pagtrato sa akin at binyuli. Ginoong Lee, ang katapatan ng pamangkin mo ay kilala ko. Ang nangyari na yon ay mas mabuting kalimutan na lang. Kahit ang langit mismo ang mamagitan. Ile, matitikman pa rin nila ang mga bala ko. Ikaw na ang magpatnubay, pamangkin. Anong silbi ng pagiging malakas? Tingnan natin kung may lakas ng loob siyang. Hawakan ng Chief Inspector. Tara na. Yan Yu. Nakapag-empake na ako ng mga gamit ko ngayong gabi. Formal akong magpapaalam. Kailangan mo ba talagang umalis? Tama. Iniwan ko ang recycle ng lugaw na panggamot sa mesa. Tandaan mo na uminom ka nito gabi-gabi. Mabuti ito sa tiyan mo. Mula ngayon, hindi ko na kayang dalhin ito sa iyo ng personal.
Nahayag na ang mga kakayahan ko. Lantad na ito ngayon. Maaari itong magdulot ng problema anumang oras. Hindi na kita maaaring isama pa sa panganib. Isama sa panganib? Ano ang ibig mong sabihin? Sa paningin mo, ganoon ba ang tingin mo sa akin? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Napakarami na ngang pagkakawatak-watak sa buhay at kamatayan ang naranasan ko. Hindi ko maaaring hayaan kang mahila sa ganoong sitwasyon. Umuwi ka na. Ang kontrata natin ay tapos na. Hindi ko na talaga maaaring manatili pa sa tahanan ng mga yu. Dalhin mo ang mga gamit mo pabalik sa kwarto mo. Kung wala ang pahintulot ko, hindi ka pupunta kahit saan. Kaya tungkol sa kontrata ito. Xiao Wen, Ano po iyon, binibini? gumawa ka ng bago. Isang kasunduan bago ang kasal. Katulad ng dati, hindi. Palitan ang 3 taong termino ng 50 taon. 100 taon. Binibini, gaano po ba katagal talaga ang dapat kong ilagay? Huwag kang masyadong maarte. Isulat mo kung gaano katagal. Ang sabihin ko sa iyo. Nauunawaan ko. Hoy! Nanyi, ano ba ang problema mo? Hindi tayo, mga batang naglalaro ng bahay-bahayan. At hindi ito katulad ng iyong karaniwang ugali. Tigilan mo ang pagpupumilit. Malusog kang dumating sa pamilya Yu at malusog kang aalis sa pamilya Yu. Hanggang sa ang malubhang sakit na mayroon ka ay ganap ng gumaling. Kung maglakas loob kang umalis muli sa pamilya Yu, subukan mo. Malubhang sakit ang sinabi mo. Anong klaseng malubhang sakit? Huwag kang magkunwaring tanga. Alam ko na. Nakita ko ang report ng diagnosis. Huwag kang mag-alala hanggat may hininga ang pamilya Yu sa katawan nito. Hindi ka namin pababayaan. Anong report ng diagnosis? Sa tingin ko may pagkakamali lang. Ikaw, Miss, may masamang balita. Nandito na si Li Yuwei at ang Police Commissioner ng Bidu. Ang Police Commissioner, HMM. siguro ginamit ni Li Wei ang kanyang koneksyon para maghiganti kay Lu Cheng. Ngayon, wala ka nang mapupuntahan. Dito ka muna sa bahay ng mga Yu. Bago ko, sila paalisin. Huwag kang lalabas. ako, Kahit gaano ka kagaling sa martial arts. Makakalaban mo ba ang Police Commissioner ng buong bansa? Xiao Wen. Bantayan mo siya. Sige, Nanyi, Lu Cheng. Ito ang tunay na kabutihan ng binibini. Sumama ka sa akin. Tara na. Nani, ang tagal nating hindi nagkita. Ang hamak na si Yunanyi. Nagpapakumbaba kay Yili. Commissioner Chen. sige, tama na. Tigilan mo na yan. Bilisan mo, isuko mo ang lalaking yan. Anong lalaki ko? Chief Inspector Chen, hindi ko. Naiintindihan ang sinasabi mo. Sinabi sa akin ng pamangkin ko ang lahat. Isang babae kang salawahan ka. Gamit ang dahilan na naghihintay sa kanyang pagbalik mula sa pag-aaral sa abroad, nakikipagrelasyon ka sa ibang lalaki. Pinapalo mo pa siya. Ang mabuti, hindi mo inaral. Ang inaral mo ay maging isang malandi tulad ni Pan Jinlian. Ah, siya pala ang nagsabi niyan. Pero hindi ako nagulat. Sanay na ako sa kanyang mga kadiri at walang hiyan niyang paraan. Alam mo ba kung ano ang parusa sa pananakit sa isang nag-aral sa abroad na bumalik? 8 hanggang 10 taon sa bilangguan ay hindi impossible. Ngayon, kung hindi mo siya isusuko, ikaw ang kailangan kong arestuhin. Nani, ang iyong lolo at ako ay matagal nang magkaibigan ng pamilya. Ang aming mga pamilya noon ay napaka-interesado sa inyong dalawa sa hindi malamang dahilan. Tinalikuran mo si Yuwei at pinapalo mo pa siya. Ginoong Lee, nagkakamali kayo. Noong panahong iyon, bukod sa akin, wala sa pamilya Yu ang sumang-ayon sa relasyon ko sa kanya. Bago siya pumanaw, tuwirang nagsalita ang aking lolo. Sinabi niyang may masamang hangarin ang isang tao. Sa kasamaang palad, hindi ako nakinig. Ibinigay ko pa sa kanya ang lahat ng aking dote para ipaaral siya sa abroad. Pero tingnan mo siya ngayon. Mukha ba siyang isang taong marunong ng martial arts? Dahil lang hindi siya marunong ng martial arts. Iyan ba ang dahilan mo para talikuran siya at ipapalo siya? Binibini, hindi tama ang pag-iisip mo. Ginoong Lee, madali para sa inyong magsalita. Paano kung ibalik muna ninyo ang aking dote? Yuwei, magkano ang dote niya ang kinuha mo? Hindi naman ganoon kalaki. 5,000 tael lang ng pilak. Ano? 5,000 tael. Yuwei, alam mo ba, ang buwan ng sweldo ng lolo mo ay 50 tael lang. Binigyan ka ni Nani ng 5,000 tael para mag-aral sa ibang bansa. At ano ang dala mo pabalik? Wala.
Hindi sa wala akong natutunan. Ang aking kakayahan ay medyo nagkulang lang. Kailangan ko lang ng mas maraming pagsasanay. Ikaw, Tama na. Ginoong Lee. Hindi ako narito para pag-usapan. Ang nakaraan, ayaw ko na ng dote. At hindi mo ito madadala. Samahan ninyo palabas ang ating mga bisita. Sandali, hindi ganoon ka-simple. Sa paligsahan ng martial arts, alam nating lahat na ang lalaking iyon, 3 taon na ang nakalipas, ay sangkot sa isang pamamassacre na winasak ang buong pamilya. Takas siya. Anong takas? At sangkot sa isang pamamassacre. Hindi lang siya sangkot, siya ang utak. Kung hindi ka naniniwala sa akin, ipakuha mo kay Yunani na ilabas siya. Harapin natin siya ng harapan para malaman ng lahat ang katotohanan. Ipadala ang aking mga utos. Palibutan ang korte ng pamilya Yu. Nagkukubli si Yunani ng isang takas. Kasabwat siya, dakpin din siya. teka muna, ang pamamassacre 3 taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, naaalala ko ang pamilya Wo ang pinakasikat. Sabihin mo sa akin, ano ang pangalan ng utak? Matandang Ginoong Lu Cheng. Ang pangalan niya ay Lu Cheng. Napakayabang niya. Huwag ninyong hahayaang makatakas siya. Ikaw. Hindi ka pa pwedeng pumasok. Ang binibini ko ang nag-aayos ng gulo mo. Hindi ako nababahala sa gulo. Ang kinakatakot ko, baka, saktan nila ang binibini mo. Imposible. Marunong mag-asikaso ang binibini ko. Hindi siya ganoon kawalang magagawa gaya ng iniisip mo. Bakit mo ako tinitingnan? Puntahan mo nga ako, pwede ba? Pakiusap. Hindi pwede. Kung tatakbo ka, masisisi ako ng binibini ko. Ako. Tingnan mo kung gusto kong tumakbo. Sa tingin mo ba, mapipigilan mo ako? Ako. Tingnan mo lang ako, pakiusap. Sige na, pumunta ka na. Bago ako umalis, hayaan mong magtanong pa ako ng isa. CJ, Gusto mo ba talaga ang binibini ko? Hindi ka magiging tulad ng iba. At bibigwin siya, di ba? syempre naman. Lu Cheng, gusto kang makita ng dalaga. CJ, Nandito pa ba ang Chief Inspector? Oo, Nandito pa siya, di maganda yun. Hindi pa naayos ang usapan, hindi ka pwedeng pumasok ngayon. sabi ng dalaga na asikaso na ang lahat tungkol naman sa dahilan. Malalaman mo pag pumunta ka na. CJ, Nandito ka na. Batiin mo siya. Kumusta, Jilo? Yelu. Ang gwapo mo talaga, isang lalaking bihasa sa parehong karunungan at lakas. Ako si Chief Chen ng Bidu Police. Matagal ko nang hinahangaan ang iyong kabayanihan. Ikinagagalak ko. Maupo po kayo. Jilo, ako ang gobernador ng 3 lalawigan ng Bido, si Li Shito. Sa pagdating ko sa ganitong oras, at pag-abala sa inyo ng biglaan, ako'y taos-pusong humihingi ng paumanhin. Ano ang dahilan ng inyong pagbisita? Si matandang Lishito na ito ay ang lolo ni Liu Wei. Jilo, pakiusap, huwag kayong magkaroon ng anumang pagtatangi, ako'y isang taong may pag-unawa. Bago kayo dumating. Sinabi na sa akin ni Nani, ang lahat ng kasuklam-suklam na ginawa ni Liu Wei. Ako, ang matandang ito, na halos nasa hukay na, sa ngalan niya at ng angkan ng Li, ay taos-pusong nagpapakumbaba at humihingi ng tawad. At pati na rin sa inyong, mga kapatid sa pagmamarshal. Hindi ko inaasahan na kayo, matanda, ay magkakaroon ng ganitong pag-unawa. Jilo, pinarusahan ninyo ang masasama at inalis ang kasamaan, pinalayas ang mga dayuhan, at hinukay ang angka ng Ho, at angka ng Wo, 2 tumor ng pangangalakal ng tao. Narinig namin ang lahat ng ito, sa torneo ng martial arts. Iyan ay tunay na kahanga-hanga, bilang gobernador ng 3 lalawigan. Ako, sa ngalan ng mga mamamayan ng 3 lalawigan, ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyo. Maupo po kayo. Maupo po kayo. Matandang Lee. Sige. Noong araw ng paligsahan ng martial arts, lahat mula sa pamilya Hu ay nawalan ng malay at ang pamilya Song ay ayaw din kaming tulungan. Ang master at junior brother ni Lu Cheng ay naglilinis ng teatro at hindi kami nagkita. Kaya sino ang nagtipo ng lahat ng ebidensya at nagsabi sa iyo ng lahat? Old Chen, sino ang nag-ulat? Miss Liu, ang magkapatid na Blackbeard at Black Tiger. Sila nga. Minsan akong nag-aral sa ilalim nila, sumali sa kanilang paaralan, ako ay kanilang estudyante. Ang kaunting alam ko tungkol sa paghuli ng mga tao ay natutunan ko mula sa kanila. Si Lin Yue ay nakipag-ugnayan din sa kanila sa pamamagitan ko upang hanapin sila bilang mga sparring partner. Pero, bakit nila ako tutulungan?
Malalim ang naging impresyon nila sa mga kasanayan ni Yelu. Hiniling nila sa akin na iparating ang isang mensahe kay Yelu. Nais nilang maging kanyang mga disipulo. Nagmamakaawa sila kay Yelu na tanggapin sila. Maging kanyang mga disipulo. Natatakot ako na ang bagay na yon Ay magkatotoo. kagalang-galang na master, mangyaring tanggapin ang aming paggalang. Pero Elder Lai, tinulungan ka ni Lucheng. Ang tulong na iyon ay hindi dapat libre. Mayroon din kaming kahilingan. Siyempre. Ang mga nagawa ni Jilo ay walang kapantay, at siya ay mapagbigay. Hanggat ito ay nasa loob ng aming kapangyarihan, gagawin namin ang aming makakaya. Gusto kong tulungan mo siyang. Kumuha ka ng doktor para sa akin. Anong klaseng doktor? May malubhang sakit si Lucheng. Kaunti na lang ang oras niya. Hindi ko kayang manood lang. Namamatay siya. Gusto kong hanapin mo siya ng pinakamagagaling na doktor. Pagalingin mo siya. Malubha na ang sakit niya? Mabuti, karma yan. Wala na tayong magagawa. Kukunin na siya ng langit. Nanyi, anong doktor ang hinahanap mo para sa akin? Ano ba ang pinagsasasabi mo? Gusto mo akong iwan. Hindi ba dahil sa malubhang sakit? Natatakot kang maging pabigat sa akin. Ayokong maging pabigat sa iyo, pero hindi ito dahil sa malubhang sakit. Lucheng. Sa harap ng Provincial Police Commissioner, dapat mong itigil ang pagtatago nito. Sabihin mo sa kanya ang lahat. Ayos lang. Makakapag-mobilize ng resources si Commissioner Chen. Malalampasan natin ang hamong ito. May pag-asa pang gumaling. Jilo. Isa kang bayani na naglilingkod sa bansa at sa mga tao nito. Titiyakin kong makakahanap ng pinakamagagaling na doktor, traditional Chinese medicine man o Western medicine. Ikuha ko lahat yan para sa iyo. Bata pa lang ako, nagpra-practice na ako ng martial arts. Malakas at malusog ako. Saan mo ba nakuha ang ideya na may malubhang sakit ako? Miss Yu, humihingi ako ng paumanhin sa pagdating ng hindi inaanyayahan. Pakipatawad ang pang-aabala. May kailangan akong linawin para sa akin. Guro, nandito na po kayo. Sir, ang kalagayan ni Lucheng, alam mo na pala lahat, di ba? Ito ba ang tinutukoy mo? Iyon nga. Tingnan mo. Ang kalusugan ni Lucheng, ganito na pala kalala. Kung hindi natin siya ililigtas ngayon, hindi na siya makakaligtas. Guro, bakit ba laging ganyan ka, hindi seryoso? Ang peking tama ng baril kay Binibining Yu ay para lang takutin ka. Hindi ba pwedeng ang iyong guro ay bigyan ka ng kahit isang beses lang ng mukha? Binibining Yu, prop lang itong aklat na ginagamit namin sa aming dula. Taos puso naming inaanyayahan si Binibining Yu na manood ng aming dula. Tingnan natin kung paano ang aking estudyante ay gumanap bilang ang martial artist na may malubhang sakit. Lucheng. Prop lang pala. Mabuti naman. Wala kang sakit. Napakaganda naman talaga noon. Pero, kung wala ka namang malubhang sakit, bakit ka umalis sa pamilya Yu? Gusto ko lang ng kapayapaan at katahimikan. Natatakot ako na ang aking kakayahan ay magdudulot ng hidwaan at magdala sa pamilya Yu ng hindi kinakailangang problema. Mali ka dyan. Estudyante. Tandaan mo ito. Ang kapayapaang hinahanap sa pamamagitan ng lakas ay mananatili. Ang kapayapaang hinahanap sa pamamagitan ng pagpapakumbaba ay mawawasak. Ang kapayapaang hinahanap sa pamamagitan ng lakas ay mananatili. Ang kapayapaang hinahanap sa pamamagitan ng pagpapakumbaba ay mawawasak. Opo, guro. Tatandaan po ng inyong estudyante. Ito ang iyong mga linya para sa papel mong martial artist bukas. Magaling kang gumawa. Huwag kang mapahiya sa harap ni Binibining Yu. Opo, guro.